Okay. Hi guys! Welcome back po muli to another weekly Tarot Horoscope reading. Okay, anong date ba ito? Naka-live rin po pala tayo right now sa YouTube. Anong date na, Moonchild? October 2. Hanggang ano to? 1 week. October 2 to October 8. Ayan, hingi tayo ng ilang messages para sa inyo ngayong bagong linggo, unang linggo ng buwan, October 2023. Okay, salamat po sa mga nasa live natin sa YouTube right now. Ito, unang-unang nag-shout out si Night Shift. Bagay na bagay sa ating pa-live sa ganitong oras. Pang night shift talaga. Okay, so simulan na po natin ito sa sign ng mga Aries. Okay. Aries, ngayong linggo, anong maiwan natin para sa inyo? As usual, mensaheng gabay lamang po. Aries, message. Okay. So, meron ilang cards na bumagsak dito. Hindi natin ito pipigilan. The 7 of Swords ay narito. 7, 8 of Cups, the Queen of Wands, the 4 of Pentacles. Sana pantay siya sa camera. Parang hindi ata. Oo. Diyan nag-struggle si Moonchild. Walang ka-balance-balance. Eto, okay, the Death card. Hindi naman po ito kailangan katakutan. Lagi kong naman-mention na meron lang po yung kalakip na mensahe. Okay? At naway, naririnig tayo sa ating pa-live. Meron tayong 4 viewers. Aries. Okay. This week, andito yung energy na magampanan lahat ng nais nyong gampanan. Bigyan ng pag-aksyon or solusyonan. The 7 of Swords ay narito aangat ang inyong pagiging madiskarte, malikhain sa buhay, paggawa, especially, okay? Eto, hindi ko ito tatamisan, Aries, pero naway wag lang din po lalaliman yung ilang messages. As usual, guidance messages lamang po ang may iwan nito. Every time, pero, kasi the Death card ay narito 8 of Cups. Meron kayo ditong tatalikuran na. Meron kayong iiwasan na. At maring ito yung ilang bagay, sitwasyon, o tao na alam niyong hindi na nakakatulong para sa inyo patungo pa doon, okay? Sa inyong mga personal growth in life. Parang gusto niyo na lang syempre pa yung masaya, kalma, healthy, okay? Na relationships, na pagkatao, of course, syempre pa. Gusto niyo yung something na hindi lang kayo magbe-benefits money-wise, pero physically, mentally, kalma, komportable. Para lalong mabuhay, sabi ko nga, yung init, yung enerhiya sa inyo na tumuloy palalo sa buhay. Or maybe isang message ito para sa inyo, Aries. Okay, na talikuran. I-release nyo na itong ilang unhealthy habits, kahit sa simpleng, alam niyo yun, kasi hindi naman tayo perfect. Kagaya ni Moonchild, super unbalanced sa maraming bagay. Hindi tayo perfect na, in a way, totoo naman. Pero, pwede mo yang ma-improve, kumbaga, halimbawa, pagdating sa inyong physical na aspeto. Meron kayong something na isin, baguhin, bigyan ng pag-aksyon sa part na yan, kung saan, yun nga, patuloy kayo sa improvement ng inyong mga sarili. Para lalo pa ninyong magampanan, patugunan, yung unang mensahe na na-mention ko, ang inyong mga obligasyon, responsibilidad sa buhay, especially sa inyong mga buhay paggawa, karera, trabaho, maging ano pa man yan. So, yun yung pinaka-message na nakikita ko para sa inyo ngayong linggo. So, kung higit tayo magiging practical bilang October, merong ilang bagong goal kayong gagawin. Ano ba to? New lifestyle,
healthy habits na. Ayan na, umuulan na po, ano. So, i-let go, i-release yung mga negativity o alam mong hindi nakakatulong para sa inyo. Ngayong linggo, Aries. Okay, so ayan, tumila-tila. Naway magtuloy. Dito na tayo sa mga sign ng Taurus. Okay. Taurus, anong iiwan natin para sa inyo? Anyway, guys, naka-live tayo ngayon sa YouTube. Okay, kaya parang nalilito na ako kung saan ako. Sino kakausapin ko. Pero anyway, salamat po sa mga nakatutok sa ating pa-live. Ngayong madaling araw, oo. At umuulan po, pasensya na po sa ingay kung ano mang marinig. Pero sana hindi siya masyadong lumakas. Taurus, anong maiiwan natin para sa inyo ngayong linggo? Anong message ang maiiwan natin para sa kanila? As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Taurus, message. Ayan, meron nagpapa-shout out. Si Miss Diwata. Hi, Miss Diwata. Salamat po sa inyong pagdaan sa pa-live ni Moonshine. Nasa Taurus na tayo. Ano may iwan natin para sa kanila? Okay, so meron ditong bumagsak na. Okay, so okay, I guess okay na po ito. Okay, the Ace of Pentacles, reverse. The Star ay narito. The High Priestess, reverse. The King of Swords. The Ten of Swords, medyo marami sila, pero hindi natin ito pipigilan. The Two of Pentacles, Ten of Cups, and the Queen of Cups, reverse. Okay. So, Taurus. Okay. Ngayong linggo, parang meron kang hindi ilang bagay, sitwasyon, na hindi asahan. Kahit sa simpleng pakiramdam mo lang ito, na pwedeng maramdaman sa isang tao, or sa ilang bagay, as I've mentioned, pwedeng maganap this week. Yung pinaka-word, if ever mag-reflect yan para sa inyo this week, Taurus, ay, lalo pa kung ito something hindi mo masyadong magustuhan, or hindi mo makita na mangyari. Ito lang naman din yung patuloy natin magagawa, yung tanggapin, yung acceptance, maging ano pa man yan. So, yung yung approach mo sa situation, panatilihin mo yung balance. I know, mapangahawakan nyo to. Hindi kailangan naliman yung ilang messages ni Moonchild, kasi meron pag-angat lang dito ng isang mensahe kung saan ay maaring merong magparating sa inyo ng something news, balita, or even surprise. It could be positive or negative. Sabi ko nga, kung ano man ito, lagi niyong tatandaan lang na merong dahilan ng mga bagay-bagay. Okay? So, dalawa lang din naman yan. Kung paano mo i-approach ang situation, kung kakapitan mo ba, bibigyan mo ng something, solution, pag-action, or i-release mo ang sarili mo sa sitwasyon na yun. Kumbaga, mag-let go ka ba, or itutuloy mo. Ganun lang naman ang buhay. Pero ano pa man yan, lagi mo lang aking uulitin, tatandaan, na ang mga bagay-bagay ay mayroong dahilan. Pero, yun lang yung unang nakita ko kasi dito. Pero ang ganda nung lumabas sa inyo, Taurus. Okay? The Ten of Cups ay narito. The Star. Yung pangarap. Yung goal. Pagdating sa pamilya ay narito. Patuloy naman lalaban kung paano mo matutugunan itong ilang obligations, responsibilities. Yung gusto mong maibigay, hindi posibleng may parating mo sa kanila. I-claim na natin yan. Gaano man po kalaki or kaliit ito sa inyong paningin or sa paningin ng ibang tao sa inyong paligid. Pero, andito yung paglaban. Especially when it comes sa inyong finances, sa inyong pera. Na kahit pa, may mga pagkakataon na parang lugi or walang kita, okay? Naniniwala pa rin kayo. Siyempre pa. Or maybe isang message na
meron at merong pag-asa mula sa mga tala. The star ay narito. Huwag kayong panghinaan ng loob just because mahina ang kita ngayon or walang kliyente ngayon, walang proyekto ngayon, dahil merong dahilan ng lahat. May pagbabalanse mo mga bagay-bagay, mabibigyan mo ng diskarte. Pasensya na po sa ulan, medyo malakas siya. Okay. Stay positive. Yun yung pinaka this week. Yung pagmamahal, talaga umangat dito when it comes sa family. Or isang indication na maaaring makabuo kayo ng mga bagong memories ngayong linggo, or maybe a message to spend more quality time kasama ang mga taong itong mahalaga sa'yo. Kasi yung connection or bonding na pwede nyong mabuo this week, may pagkamalalim. Kumbaga, maaaring i-treasure nyo ito forever. Okay? Especially kung kayo yung mga nasa ibang bansa or nasa ibang lugar, malayo sa mga mahal sa buhay, kahit over the net lang ito, malaking bagay na nakakamusta mo sila o nagkakaroon pa rin kayo ng connection. Okay? Bigyan ng pag-aksyon kung anong mga nasa puso mo. Yung mahal mo. Okay? Iparamdam mo rin sa kanila. Or ipamalas mo sa paraan na alam at kaya mo ngayong linggo. Para sa inyo, Taurus. Okay. So, hi Gemini. Ito na po ang inyong reading. Weekly Tarot Scope, horoscope reading po tayo. Ngayong bagong linggo, unang linggo ng October 2023. Okay, kuha na tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po para sa mga Gemini. This week, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Hoy, grabe. Ano yun? Salamat po, Miss Diwata. First time ko ata makareceive ng ganyan. Salamat po. The 5 of Pentacles, ayan kita mo na, parang message ko sa 5 of Pentacles yung lumabas. Parang nangangailangan talaga ako. Guys. Salamat po, 5 of Pentacles. Sagot yan sa aking kahirapan. Oo. Anyway, Gemini, naka-live po tayo ngayon sa YouTube. Pasensya na, hindi ko alam kung kanino ako makikipag-usap. Pero, si Diwata talaga. Ayan, salamat po sa iyong magical na regalo. Okay, ada pa tayo, Gemini, this week. Sandali, hindi ako makaget over. Salamat po, Miss Diwata. Gemini, medyo mailap ang card sa inyo. Okay, I guess. Ikat natin into 3 ito. Okay, kuha tayo ng ilang messages. The 2 of Swords ay narito. High Priestess Reverse. And the Hangman Reverse. Okay. So, Gemini, keep in mind, tayo po ay general message. Hindi ko po ito tatamisan, pero nawaywag lang din po lalaliman yung may iwan ni Moonchild. Pero, kagaya ng una kong na-mention, merong struggle na very normal naman sa ating life. Andiyan yung ups and downs, highs and lows. It could be about your money or emotionally, mentally, especially pagdating sa emotions. Kasi katabing-katabi niya yung 2 of Swords. Kung paano mo bibigyan ng pag-aksyon or desisyon ang isang bagay, sitwasyon, relasyon sa iyong buhay. If ever mag-reflect man ito, at one point ngayong linggo para sa inyo, Gemini, yung pinaka-message ay maging totoo ka lang sa iyong nararamdaman. Maging bukas, ayan. Be open, remain open sa iyong feelings, or sa nakikita mo, yung alam mo na totoo, katotohanan lang tayo. Actually, tayo po ay general reading, maaring maging naman talaga kayo. Confrontational, or kumbaga, prangka ngayong linggo. So, dalawa lang yan
Kumbaga, hindi kayo masyadong magiging totoo. Isisekreto niyo yung feelings niyo. Itatago niyo kung ano yung sa palagay niyo ay tama or mas wasto. Or, ayun nga, magiging prangka. Magiging sobrang totoo naman na hindi naman masama. Kasi ano lang to, may pagkasobra or may pagkakulang lang. So, stay balanced sa part ng, alam mo yon, nagiging totoo ka nang hindi ka nakakasagasa o nakakasakit ng damdamin ng ibang tao. Okay? Pero yung pinaka-word, totoo lang. Yung katotohanan. Maaring merong umangat na katotohanan or sikreto na somehow hindi mo pa alam or ngayon mo lang mapagtatanto, marirealize kahit sa sariling pakiramdam lamang. Or other possibilities, messages, maaaring merong isang tao na lumapit sa inyo if ever hindi to mag-reflect yung struggle when it comes to money or sa inyong finances. At reversal po kasi tayo every time. So, merong ilang maaring tao sa inyong paligid ang mga ilangan, kaya yung lapitan. Okay? Kahit sa simpleng pagpapayo lamang po ito. Kasi alam nila na kung ano yung pwede mong mabitawan or mabangkit na payo ay bawang katotohanan lamang ngayong linggo. So, other messages din para sa inyo, Gemini, kasi totoo lang eh. Magpapakatotoo ang ilan din. So, ipakita nyo lang. Iparamdam nyo kung ano kayo sa isang tao, sa isang sitwasyon. At huwag mainit, okay? Huwag maging mainitin din ng ulo. Kalma, balance. Para sa inyo, ngayong linggo, Gemini. Start na ulit tayo. Sa sign ng mga Cancer ngayong linggo, kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Cancer, anong maiwan natin para sa kanila this week? Para sa mga Cancer, message. Okay. So, kumpol na silang bumagsak dito. Spread natin ng isa-isa. Knight of Swords, Reverse. The Justice Card. The Queen of Cups. And the Ten of Cups ay narito. Justice Card. Queen of Cups, Reverse. So, it's all about balance, Cancer, this week. Balance, promises. Maring merong, kung higit po tayong magiging practical, merong ilang ganap, sitwasyon na may kaugnayan. Unang-una na dyan, justice sa ilang legal issues, legal documents, or legal affairs. Diyan na natin ipapasok ang travel bilang Knight of Swords ay narito. Education, ayan, merong ilang ganap dyan kung saan marireceive nyo, matatanggap nyo ang hustisya na deserve nyo ngayong linggo. If ever mag-reflect anuman yung ilang hanay o sektor na aking na-mention, i-claim na natin na may magandang resulta, especially sa mga legal issues or drama ito. Kumbaga, may papanalo nyo. I-claim na natin ito para sa inyo, Cancer. If this is about your education, then merong pagtatapos, merong resulta na matatanggap ang mga estudyante ang nakikinig right now kay Moonchild. I-claim na natin ito. Ang positive lang. Patungo kayo. Parang andito yung kagustuhan nyo pa rin matuto pa. May malaan pa. Kahit pa sabi ko nga, parang alam nyo na to eh. Parang sisiw na lang sa inyo ito. May pagka-win-win yung aking nakikita dito. The Ten of Cups is here. This is a great sign na mapupuno ng pagmamahal, ng kasiyahan at kakontentuhan ng linggong ito kasama ang mga mahal mo sa buhay. Or maybe this is a message, Cancer, na ito yung best week, best time to spend more quality time kasama sila. Itong mga taong mahal mo at mahalaga sa iyo. So, ang gaan lang. Balance. Yun yung pinaka-word para sa inyo ngayong linggo, Cancer. Okay. Hi, Leo. Ito na po ang inyong reading. Weekly tarot scope, horoscope reading po tayo para sa inyo ngayong linggo. Kuha tayo ng ilang messages. Leo, this week, anong maiwan natin para sa inyo? Pasensya na po sa ulan.
sa ilang patak. Isipin na lang natin, sila ay background music. Okay. Leo. This week, anong maiwan natin para sa inyo? Message? Ayan, talagang lumalakas siya. Talagang may blessing. I-claim na natin ito. Ngayon pa lang. Para sa mga Leo. Okay, merong umaangat. Okay. So, ang dami nito. Yung pinaka-exact message na pwedeng bumagsak para sa mga Leo. Okay. The Ten of Swords ay narito. Two of Pentacles. The Three of Cups is here. Page of Pentacles reverse. The Tower reverse. The Star. And the Queen of Swords. So, pantay ba siya sa camera ko? Okay. Leo. Okay. So, dalawa yung nakikita ko dito. Unahin ko dito yung maganda. Positive muna tayo. The Two of Pentacles, the Star, the Queen of Swords ay narito. Napaka-effective ng linggong ito para ito nga, yung blessing ng ulan, yung blessing din. Tayo guys ay naka-live nga po pala sa YouTube. At gusto kong i-shout out si Miss Diwata. Siya ay isang Leo. Ayan. Dahil Two of Pentacles is a great sign. Tapos the Star, na pagdating sa inyong mga money sector, finances, ayan, parang kinukonfirm pa tayo, may pakulog, ayan. Merong magandang papasok. Merong magandang flow ng money, kayong pwedeng maramdaman ngayong linggo. I-claim na natin yan. Ito yung sinasabi nila na may blessings talaga. Lalo pa kung mapagbigay ka. Ang mga Leo, kayo yung mga may malaking puso talaga ng zodiac. I have my Leo rising. Wow. Nakisama. Pero, ang effective kung meron man kayong halimbawa, ipipresenta na something sa trabaho, sa inyong opisina, or sa inyong negosyo, bagong produkto, or meron kayong bagong isi-sales stock sa inyong pag-live selling, yung ganyan, maganda yung flow ng money. Merong wishes, merong dreams, hopes, and wishes na paparating sa inyo. Ano ba yung mga pinapangarap nyo? Money-wise, magiging practical tayo ng higit dito. Matatanggap nyo kung ano yung deserve nyo. I-claim na natin yan this week. Or other indication, ito yung best time. Sabi ko nga, to present something or to ask something. Pagdating sa inyong sa usaping sweldo, maganda, effective, as I've mentioned na humingi kayo ng pahintulot kung paano nyo mapapataas ang inyong mga salary. Why not? Kumbaga yung salary raise or kusang aangat at papasok ito sa inyo this week, i-claim na natin yan. Ang ganda, pagdating sa money, finances. Okay, dito tayo sa other messages na nakikita ko pa. The Three of Cups, merong celebration. Diyan naman po yan kalaki or kaliit or party invites kayong matanggap this week kasamang ilang taong mahalaga sa inyo. Pamilya, kaibigan, especially. At, ano pa ba? Yun nga, yung money opportunity yung umaangat dito. So, maring itong invites na ito could also about business. Ayan. Business or party invites. Yung ating nakikita. Okay. When it comes to love, relationship, wise, meron na kayong tatalikuran. Meron kayong i-release. Ito, wag laliman yung bawat messages ni Moonchild. Kahit sa simpleng pakiramdam lamang ito. Maring bigla-bigla yung ma-realize sa inyong mga sarili or maybe isang message na huwag niyong kakalimutan yung inyong mga tunay na halaga. Na meron kayong kinang. Kumikinang kayo. Hindi niyo deserve yung ilang pakiramdam na hindi kayo okay or hindi sapat, may pagkakulang, or hindi kayo na-appreciate, hindi kayo nabibigyan ng something efforts. Maring yun yung pakawalan ng ilan. Okay? Yun yung may iwan ko.
Okay, the tower kasi ay narito. Katabing-katabi niyang the star. The Ten of Swords, yun yung pinaka-message ko na medyo, yung tatalikuran, yung i-release, yung i-let go. Pero the Tower, the Star, the Queen of Swords, positive yung nakikita ko, may blessing. And it could be unexpected. So, kung narinig nyo, naintindihan nyo yung unang message ni Moonchild when it comes to your work, your money, meron kayong positive feedback or positive something in return na matatanggap. Positive lang. Money-wise, especially this week para sa inyo, Leo. Okay, so we're back. Thank you po ulit kay Miss Diwata na natulog na ata at kay Miss Irene Laman. Salamat po sa mga gustong magpa-shoutout. Comment lang po kayo. Gumagawa tayo ngayon ng weekly horoscope, tarot reading at narito na tayo ngayon sa sign ng mga Virgo. Guys, tayo po ay naka-live sa YouTube. Okay, kuha tayo ng ilang messages para sa inyo this week, Virgo. Anong maiiwan natin para sa kanila? Virgo, message. Okay, meron na pong bumagsak. At umuulan pa rin po, pasensya na po sa ingay. At may pakulog pa. Keep safe, everyone, kung nasan man po kayo ngayon. Medyo mailap ang cards, Virgo. Okay, sige. Cut natin ito into 3, okay? Virgo, narito ang King of Wands. The Justice card is here. Knight of Swords, and the Four of Wands. Okay, so ganda. Meron kayong isi-celebrate this week. Oo nga, since andito tayo ngayon sa Libra season, and Libra is all about balance, Justice card ay narito. So, mas aangat, mas mabubuhay sa inyo yung inyong mga natural na abilidad, yung mga skills niyo, kung paano pa kayo higit na lalago sa isang negosyo, sa trabaho. So, sana bigyan nyo ito ng pag-aksyon na sa aking nakikita naman, ay gagawa kayo ng paraan. Bilang mga Virgo, madiskarte rin kayo sa buhay talaga. Masisipag, very orderly. In Four of Wands, ito yung unang na-message ko na merong celebration sa family. Kung hindi man ito mag-reflect sa'yo, okay? Maaring ito ay, sa ilang miyembro sa pamilya. It could be a wedding, an event, a party, or may kaugnayan sa negosyo, sa inyong negosyo, business. So, manatiling open, remain open sa ilang possibility na ito. Dahil hindi posible na meron kayong something benefits dyan na matanggap. Pero syempre pa, ayan, nabubulol-bulol na naman po ang Moonchild, bilang tayo ay naka-live. Syempre pa, tutulungan ang sarili, okay? Kailangan buhayin niyo yung enerhiya na patuloy na bigyan ng pag-aksyon, yung alam niyo, o yung posisyon, yung lugar, kung saan alam niyo ay naroon ng magandang resulta para sa inyo. Kasi walang ibang higit na tutulong sa atin, kundi ang ating mga sarili. So, tiwala lang. Panatilihin niyo yung init. King of Wands ay narito. Justice coin. So, okay. If this is about love, your love life, love reading, no matter what your relationship status right now, Virgo, andito yung balance, andito yung respect, andito yung pag-uunawaan, pagbibigayan, buhay na buhay ang inyong mga enerhiya ngayong linggo. Sabi ko nga, it's all about celebration. Ang balance ng mga ganap. Ang ganda lang. Kung magiging bukas kayo, singles, na merong someone na makilala, makita, okay, I'm getting a message na maring pagtagpuin kayo ng tadhana ngayong linggo. Maring mapunan nyo ang isa't isa. Kasi andito yung init eh. Kanina ko pa na-mention yung init. Yung enerhiya, kahit umuulan at kumukulog-kulog pa, merong spark. Maring makabuo kayo ng communication or conversation this week
kung saan mararamdaman nyo na parang nais ko pa or nanaisin nyo pang kilalanin ng taong ito. Reversal energy po tayo every time. So, maring ikaw makarelate dito or ang isang taong ito na pwede mong makilala or nakilala nyo na ngayon pa lang ay andito na yung inyong atensyon. Why not? Get to know each other first. Yun yung pinaka-message din. Singles, especially kung andito na kayo sa dating stage, hindi sa hindi okay, pero napakahalaga pa rin na mas binubuhay niyo muna yung partnership. Unti-unti, kinikilala ang bawat isa. Huwag masyadong medyo pakipot daw tayo. Charis, hindi. Pero dito, overall, ang ganda. Balance lang ang linggong ito. Patungo kayo doon sa happiness, sa contentment na deserve nyo. Ngayong linggo, Virgo. Libra. Weekly horoscope reading po tayo para sa inyo ngayong linggo. Libra, anong may iwan natin para sa kanila? As usual, mensaheng gabay lamang po. Libra, message. Libra. Ano may iwan natin para sa mga Libra? Okay, may umangat na isa. Ada pa tayo. Okay, ayan na. Medyo mahihain. Sasabihin ko palang nahihiya ang mga baraha ngayon. Marahil ay dahil naka-live tayo. Okay, Page of Cups, Reverse. Anyway, Libra, naka-live po pala tayo sa YouTube. Kung hindi ko man na-mention, the Five of Pentacles ay narito. The Six of Swords. The Two of Swords. Okay. The Hermit ay narito. Medyo marami, pero hindi natin ito pipigilan. The Emperor. The Ace of Pentacles. The Tower. And the Queen of Pentacles. Okay. So, halo-halo yung emosyon na aking nakikitang umangat dito para sa inyo, Libra. Sa dami ng isipin, ng alalahanin, ng ganap ngayong linggo, yung pinaka-word, unang-una kong mabibitawan para sa inyo, ay yung palagi yung pagsunod sa inyong nararamdaman, sa tinitibok ng inyong mga puso. Trust your instinct, follow your heart. Hindi sa, hindi tayo magkakamali. Dahil tao lamang tayo. Pero this week, I feel with your cards na maaaring hindi ka magkamali. I mean, sabi ko nga, walang perfect. Pero, yung pakiramdam mo, yung intuition mo will be on point. Halimbawa, kung ano man yung ramdam mo ngayon sa isang sitwasyon or sa isang tao, maaaring hindi ka nagkakamali dyan. Pero syempre pa, inaanalisa, pinag-aaralan ng sitwasyon, pinoproseso sa isipan ang ilang bagay, especially kung mag-reflect itong parang kalituhan sa daming ganap. Pati ako na-overwhelm, Parang halo-halo, mixed emotions, merong struggle, merong challenges, merong pagtalikod, may kasukdulan. Pero on the positive side, kasi sa totoo lang, nag 50-50, ang positive yung nakikita natin dito, puno ng oportunidad ang naghihintay para sa ilang Libra rin. Yung kasukdulan, more on the parang next chapter. Merong naghihintay na next chapter para sa inyo. Bagong pinto ng opportunity with Ace of Pentacles, the Tower. You will be free na. Sabi ko nga, merong maglalet ko. If this is about your career or kung kayo yung mga estudyante pa lang, merong something bago. Parang mag-end na yung cycle nyo. Iikot na yung gulong ng palad. Gulong ng buhay. Papunta pa kayo sa maraming bago. Okay? Pero kung at one point, ngayong linggo pa lang ito umangat, tayo po ay weekly tarot scope, horoscope reading, yung struggle.
It could be financially or emotionally. Na hindi nyo mabuksan yung mga mata nyo dahil, yun nga, na-overwhelm kayo sa maraming bagay. Na merong pangamba or ano ba to? Halimbawa, kay mga estudyante, yung kasukdulan na na-mention ko kasi gagraduate na kayo. Merong pagtatapos. Yung pag-iisip dito na hindi kayo masyadong okay dahil may takot, may pangamba kung anong next chapter sa inyong buhay, huwag kang magpatalo dyan, Libra. Okay? Labanan mo yung ilang pangamba. Ayaw natin ma-stock up sa point na yan. Kasi ulitin ko, merong ilang bagong opportunity, merong pinto ng magagandang posibilidad na naghihintay para sa inyo. Tapangan niyo yung mga sarili. Okay? Pero other indications, messages, kung para sa ilan, may struggle talaga umangat na may kaugnayan sa pera, pamilya, relasyon, communicate. Ayan, communication is the key sa akin nakita. Buksan niyo ang inyong mga mata sa katotohanan, sa inyong pakiramdam. Sabi ko nga, yung mga feelings niyo will be on point this week. Maring hindi kayo nagkakamali. So, pag-usapan, magtanong, i-open up yung nararamdaman. Hindi kayo nag-iisa dito. Lalo pa kung nahihirapan ng ilan. Okay? Follow your heart. Trust your intuition. Ngayong linggo, para sa inyo, Libra. Start na tayo. Weekly tarot scope, horoscope reading po tayo para sa sign ng mga Scorpio. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. At ayan, guys, pasensya na po, umuulan, pero ilalaban natin ito. Today, para sa inyo Scorpio, this week, anong maiwan natin para sa inyo? Message. Okay, may sumasama sa aking kamay. The Nine of Swords ay narito. Okay, paisa-isa. The Emperor. Ayan, paisa-isa talaga the Tower. Okay. I guess, enough na ito. Kunin lang natin yung pinaka-message para sa inyo this week. Scorpio. No matter what your situation pagdating sa inyong work sector, especially trabaho, buhay paggawa, maging ano pa man po yan, Scorpio, aangat yung kayo. Yung inyong kalakasan, yung pagiging boss. I mean, hindi bossy, magkaiba yun, di ba? Kumbaga yung power ng isang boss, yung kagalingan, yung inyong mga natural na abilidad, mas hahangaan, mas bibigyan kayo ng proteksyon sa inyong posisyon, mas may pag-angat. Something positive ang parating sa inyo when it comes to your work, career. Patungo kayo doon sa resulta. Merong unexpected. It could be unexpected. Something positive. I-claim na natin ito para sa inyo, Scorpio. Ito lang, guys, keep in mind, tayo po ay general reading. Kahit pa dito yung pagiging independent, actually, umaangat talaga yung power, yung kagalingan, pero deep down inside ng mga Scorpio, bilang kayo yung mga water signs, malalalim kayo. Makiramdam, mag-isip. Yes, maring sa inyong outside appearance or personality, nakikita nila yung yung pagkamatigas minsan, or pagka-mysterious, pagka-seryoso. Pero kapag ikaw na lang, meron ka rin ilang dalahin. At ngayong linggo, sana hindi ka masyadong magpa-apekto sa ilang dalahin na yan na pwedeng umangat sa'yo. Kahit sa simpleng pakiramdam lamang ito. Huwag mong imbitahan, okay? Yung ilang negativity na pwedeng pumasok sa iyong isipan. Huwag mong tambayan. Kasi maraming nakatingin sa'yo, maraming umaasa sa'yo. Kasi nga ikaw yung boss. Maging ano pa man po ang iyong katayuan, okay? Sa iyong trabaho, self-employed or employed sa isang kumpanya. Pero higit kayong kakailanganin ngayong linggo. Kasi nga po, aangat yung inyong mga kagalingan, kakayanan.
halimbawa, okay, if reversal energy po tayo every time. Maring merong someone na nakatataas, your boss, your client, na higit kayong mapo na, bigyan kayo something na trabaho or extra obligations, responsibilities. At syempre, mas mataas, mas mag-level up yung benefits. Pero, papakiramdaman mo rin ang iyong sarili kung kaya ba, or ito ba'y para sa'yo, syempre pa, pinag-iisipan ng mga bagay-bagay. Pero sa akin nakikita, magiging handa naman kayo. Or maybe a message na you should be ready this week, Scorpio, sa ilang pwedeng ihain sa inyo ng mundo. Something positive. Okay, ang kailangan mo lang dito ay yung panatilihan ng tiwala na meron ka sa iyong sarili. Kasi minsan nagiging nega tayo, or di ba madalas, tayo lang din yung unang-unang nagiging critic sa ating kakayanan. Na sana ay wag mong ipamalas or bigyan ng diin sa iyong sarili ngayong linggo. Other indications, maging open sa ilang possibility. Kahit pa parang may pagka-challenging ito para sa ilan. I mean, hindi ito yung nakikita nyo kayo or hindi ito yung gusto nyo. Pero, sabi ko nga, papunta kayo sa something positive pa, sumasang-ayon, ang hulog, may pag-highlight pa, may pag-spark pa sa inyong buhay karera at usaping pera. Merong opportunity pa, papunta kayo doon. Pero kung hindi syempre pa kayo magiging bukas dito, ay walang mangyayari. Of course, sa huli guys, ang tanging may iwan lamang ng baraha. Lagi ko itong name-mention ay yung maaring kondisyon, okay, sa inyong situation na kinakaharap or kaharapin. Pero yung pinaka-resulta po, at the end of the day, it's all up to you. So, pangatin mo yung independent, yung confident na meron ka sa iyong sarili. Kasi, yung resulta, it could be unexpected. Kaya naman parang, para sa ilan, wala kayong nakikita or wala kayong nararamdaman na progreso, pero meron. Okay? Huwag kayong, hindi nyo alam, malapit na pala kayo sa finish line. Malapit na kayong makarating doon sa inyong inaasam. Huwag kayong sumuko. Okay? Maging bukas. Pangatin niya yung inyong power, yung inyong mga communication skills, yung inyong social power. Kumbaga, kung paano kayo makipag-socialize, makipag-usap, dalang-dala nyo kasi ngayon ang inyong mga sarili. So, tulungan, lumaban, patuloy na lumaban sa buhay. Ngayong linggo, para sa inyo, Scorpio. Hello Sagittarius, ito na po ang inyong reading. Weekly Tarot Scope, Horoscope po tayo para sa inyo ngayong linggo. Kuha lang tayo ng ilang messages, As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Sagittarius, ano maiwan natin para sa kanila? Message. Okay, may isa nang bumagsak. Okay. Ito muna tayo. 3 of Cups ay narito. Ace of Pentacles. The Queen of Pentacles. Kunin natin itong isa. Page of Cups. Reverse. Sagittarius. Opportunity. Money opportunity. Yung unang nakita ko rito. When it comes to your work, merong opportunity. It could be an extra work for an extra income. Or merong pag-level up ng possession, pag-increase ng salary, i-claim na natin yan. Sagittarius, ang ganda na nakikita natin. Pero, andito tayo sa pero meron kang ilang adjustments dito na kailangan mo nang ipagsantabi or kasi priority. Kasi nga meron tayong opportunity na nakikita So, dito, definitely, meron muna kayong uunahin. So, priority is the key. Prioritization is the key. Pero it's up to you kung tatanggapin nyo to. Pero syempre pa, ang oportunidad na ang lumalapit or lalapit sa inyo. So, yes to opportunity, Sagittarius. Kung medyo alangan kayo dahil Queen of Pentacles ay narito dahil sa ilang gawain or extra work pa,
sa buhay, pamilya, trabaho, especially kung meron na kayong mga anak. Then, kung andito naman yung kagustuhan mo, if ever mag-reflect, i-claim na natin yan, yung bagong opportunity. Kasi kapag may oportunidad, syempre, merong extra trabaho rin yan. Kaakibat niyan yung responsibilidad. 'Di ba? Pero, kung andito talaga yung tatanggapin mo, adjustments are required. Kumbaga, communicate sa ilang tao sa iyong buhay, pamilya, kapareha, kung saan maipaparating mo sa kanila yung gusto mong sabihin na ganito. Okay? Ayusin natin yung schedule natin kung paano ko magagampanan or paano mo magagampanan ang trabaho sa bahay, sa opisina, yung ganon. Hindi sa ipasasawalang bahala nyo na lang yung isang sektor. Para mapanatili yung balance, kailangan rin ng pag-uusap. Okay? Meron kayong, kasi tayo ay weekly horoscope, guys. Meron muna kayong hindi masyadong mabigyan ng tuon sa kaibigan or yung bilang kayo mga travel sign, ilang travel plans nyo ngayong linggo, medyo ipopost nyo muna, mapupurnada para sa ilan, dahil yung priority ay yung opportunity. Okay? Yun lang naman. Pero may ibabalanse nyo to? Kayo pa ba, Sagittarius? So, ang ganda. Pangatin yung natural na abilidad, kakayanan, at of course, yung confident na meron kayo. Remain positive, Sagittarius, kasi yun yung kalakasan nyo eh. Parang kayo eh. Talagang namamanifest nyo yung mga positibo sa kagalingan nyo rin na mag-claim. Ayan, i-claim na natin itong nakikita natin magandang posibilidad na ito. Para sa inyo, ngayong linggo, Sagittarius. So, andito na po tayo sa sign ng mga Capricorn ngayong linggo. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po para sa mga Capricorn. Ano maiiwan natin para sa kanila? This week, Capricorn message. Tayo po pala yung naka-live ngayon sa YouTube. Salamat po sa mga, merong umangat. Sa mga nakaantabay sa pa-live ni Moonchild. Thank you po. Ayan. Merong pa isa-isa yung lumalabas. Capricorn, ano maiwan natin para sa kanila? Mahihain sa live ang mga baraha ngayon. Medyo mailap. Okay, may umaangat. Capricorn. Okay. So, spread po natin ang bawat isa. The Five of Pentacles ay narito. The Tower. Okay. This week, kanina pa yung The Tower. Maybe, para sa lahat ito, Sabi nga nila, life is full of challenges and surprises. Expect the unexpected. Expect the unexpected. This week, Capricorn, the Justice card, the Emperor reverse, and the Queen of Cups. Okay. Capricorn, hindi ko po ito tatamisan, pero naway wag lang din po laliliman yung ilang messages natin. As usual, mensaheng gabay lamang po. Okay. Ngayong linggo, maiwan ko sa inyo na hangga't maaari, kung meron man kayong bibigyan ng pag-aksyon, desisyon, magtanong. Ayan. Parang to? Right, men? Ano yun? Huwag mahiyang magtanong. Ayan. Ano mang sektor ito ng buhay, Yung mga, kung ano ba yung pinapriority nyo ngayon? Ano yung mas madalas nyo ginagawa? Maring ito ay may kaugnayan sa pera, investments, travel. Maiwan ko na magtanong. Kasi, meron ditong ilang hindi malinaw or hindi klaro sa inyo na kailangan yung maibalanse muna ang mga bagay-bagay sa inyong isipan. At maring merong makatulong kung magtatanong lamang kayo. Okay? Para mas mag-sink in or mas meron kayong malaan doon sa sitwasyon
na inyong pinapasok or tatahakin ngayong linggo. Wala namang masamang magtanong, guys. Okay? Or, sabi ko nga, expect the unexpected. So, be ready sa ilang ganap na halimbawa, about travel ito. Okay? Hindi nyo inaasahan na sobra yung pagka-traffic. So, be ready sapat sa traffic. I mean, magbaon kayo ng something, snack, ganyan. Pagkain na naman, ang tayo nyo dyan. Hindi. Kasi meron tayo dito nakikita struggle, okay? Na struggle or challenge. Isang test kung paano mo panghawakan ng sitwasyon. And it's up to you, Capricorn. Kaya pinaghahanda ka ng baraha na kung kinakailangan magtanong, pag-aralan, mag-research sa gagawin mo this week para iwas aberya or para magkaroon kayo ng comfort na deserve nyo, syempre pa. Okay, other indication, maybe this is a message bilang ano na rin tayo sa travel, na ipagdiwang nyo naman. Mag-relax din, mag-chill, lalo pa kung andito kayo sa punto ng buhay as a Capricorn, very focused and serious ang karamihan sa inyo. Hindi nyo pa man yan ma-realize sa inyong mga sarili pagdating sa trabaho, paggawa. Ano talaga? Siyempre, pinapahalagahan yung ginagawa. Na minsan, nasasobrahan. So, it's okay to pause, to step back, manilay-nilay sa buhay. Dahil deserve nyo rin ng pahinga. Yung mapanatili nyo yung balance sa buhay na nakapagsaya pa rin kayo. Despite dito sa ilang obligations na meron kayo when it comes to work. Deserve niyo ang pahinga. Okay? Ito na tayo. Yung pinakamagandang umaangat dito na message ay about celebration. Okay, meron kayo i-celebrate kahit sa inyong mga personal na pakiramdam ito. Actually, more on work pa rin. So, merong positive. Kasi nga seryoso kayo, ibibigay nyo yung inyong best this week. The Emperor is in reverse, manlalaban. Susuong. Kahit na parang minsan, nagiging taliwas ito doon sa pwedeng pakiramdam ng ilang katrabaho or ng iyong boss. Alam mo yun, taliwas in a good way. I mean, minsan, nasosobrahan pa nga yung efforts na inilalaan nyo. Kaya naman, hindi posible na mayroong personal celebration kayong magagawa or haharapin, matatanggap ngayong linggo. I-claim na natin yan, okay? Especially para sa ilan na nagtatrabaho sa mga, or sa sektor kung saan ay napapakita nyo yung kayo, yung inyong presensya, yung inyong presence, yung inyong mga natural na abilidad. Okay? Pero overall, maganda naman. The Justice card ay narito. Matatanggap nyo yung deserve nyo na aking na-mention kanina pa. Lalo pa, kung hindi ko man na-mention, yes, merong struggle when it comes to money. Pero ito ay masusolusyonan. The Tower is here. Kung sasabay, malalaban pa rin. Reversal energy po tayo every time. So, kung meron mang, halimbawa, meron kayong pagkakautang, matutugunan yan ngayong linggo. Or kung merong pagkakautang sa inyo, mababayaran. So, i-claim na natin yan. Okay? Yung pinaka-word, celebration. Celebrate life. Mag-enjoy din ngayong linggo dahil deserve niyo yan, Capricorn. Hello, hello! Hi, Aquarius! Ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo ngayong bagong linggo or unang linggo ng October 2023. Weekly horoscope reading po tayo para sa mga, tama ba yung na-mention ko? Aquarius. Ni-record ko na. Guys, tayo po ay naka-live ngayon sa YouTube. Shout out sa mga nakaantabay right now. Pero sana tama yung na-mention ko. Aquarius na tayo. Parang Scorpio ata yung na-mention ko pa rin. Aquarius, anong maiwan natin para sa inyo this week? Message. Aquarius. Ano yung mensahe na may iwan natin para sa kanila?
Talagang mahiyain ang mga baraha ngayon. Bilang naka-live tayo sa YT. Ayan. Kumpol na silang bumagsak. Spread muna natin ang bawat isa. The 9 of Wands ay narito. Queen of Swords. 10 of Swords reverse. And the Ace of Swords. Ito pala. May umano. Okay. Maalala ko. Kasi nag-reading. Kailan ba ako nag-reading? Parang kagabi lang yan. Sa Aquarius, kung hindi ako nagkakamali. Kung hindi man sa inyo yan. Mai-relate na naman ni Moonchild. Meron ako naalala about finish line. Meron ditong pagtatapos. And it's for the better para sa inyo, Aquarius. Meron kayong mapagtatanto, malalaman, marirealize kahit sa inyong sariling isipan or pakiramdam, mabubuhayan kayo lalo ng lakas, ng enerhiya na lumaban sa buhay. Maring ito ay ilang test na nalagpasan nyo na nitong mga nakalipas na linggo or buwan with 9 of Wands, 10 of Swords reverse, meaning merong healing, may paggaling, may paghilom. It could be physically, mentally, emotionally. Kaya nga, parang meron ding, sabi ko, merong kasukdulan, merong magtatapos. So, be ready for new beginnings, fresh starts this week para sa inyo, Aquarius. Mas balance, mas magiging uhaw kayo, at magkakaroon kayo ng cravings. Pagkain na naman to, Moonchild. Hindi. Kumbaga, mas magugutom kayo sa mga bagong kaalaman, bagong lugar, bagong bagay, sitwasyon sa inyong buhay. Masaangat ang pag-asa. Or maybe this is a message para sa inyo, Aquarius. Na panatilihin nyo yung, ayan. Yung taas noon yung pagtingin sa inyong mga pangarap. Sa inyong nakikita nyong kayo pa in the future. Dahil ang ganda. May pagka-balance. Kung ito'y may patungkol sa inyong buhay, pag-ibig, relasyon, pamilya, may pag-uunawaan, mas mapapalapit yung inyong mga ties, yung inyong mga basic. May relate ni Moonchild. Hindi. Yung connection, I feel with your cards na mas may paglalim, may pagkapit sa isa't isa. Or doon sa aking na-mention, pangarap pa na gusto nyong marating. Hindi lang ngayong linggo, pero sa inyong kinabukasan na maganda at naghihintay para sa inyo. Aquarius. Ayan. Finally, andito na po tayo sa sign ng mga Pisces. Ngayong linggo, kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po para sa mga Pisces. Anong maiwan natin para sa kanila? Message. Ay guys, pasensya na po kasi na puno na yung ating memory card. Tutuloy natin ito dito sa aking CP. And anyway, naka-live tayo ngayon sa YouTube. Okay. Para sa mga Pisces, anong maiwan natin para sa kanila this week? Message, Pisces. Okay, so meron na ulit kumpol dito. The 6 of Wands, okay pa ganito. Kasi dito yung CP ko. 6 of Wands ay narito. 6 and 4 of Wands. Reverse. Page of Wands. The 2 of Wands. Okay, so more on dito sa inyong mga personal na hangarin, personal na pakiramdam, yung umaangat dito para sa inyo, nakikita siya dito sa aking CP. Pisces, merong personal celebration, yes, especially when it comes to your love life, or kung single, may kaugnayan sa trabaho, or sa nilulook forward niyo pa in life. Pwede rin ipasok na natin dyan ang inyong pamilya. Okay? Meron kayong celebration, gaano man kalaki or kaliit yan ngayong linggo. Or merong ipapasalamat. Maybe a message to celebrate your small wins, gaano man. Minsan kasi, hindi na natin nare-recognize yung ilang laban na patuloy natin nalalagpasan sa buhay. Okay? Laging merong andito yung blessings. I-claim na natin yan guys para sa inyo. Limitless yung blessings. Yung options na pwedeng iba to talaga sa inyo ng mundo. Ang ganda. Higit kayong magiging practical
and futuristic sa inyong buhay o yung mindset nyo kung paano kayo mag-isip. Merong celebration. Kung hindi tayo magiging practical, kung ito ay may patungkol sa inyong mga puso, may pag-glow, may pag-spark, maring merong something proposal or gift kayong matanggap mula sa kapareha. Kahit sa simpleng paraan lamang nito, kung saan kayo ay magiging masaya or mapapasaya. Reversal energy po tayo every time, Pero ang ganda. Or, other messages para sa ilan, meron kayong ilang plano na magaganap in the future. Kita mo siya, the Two of Wands ay narito. Travel plans ba ito? Per ilang, dito sa live, Two of Wands. Ilang ganap. When it comes to your work, may ilang options, choices. May ilang learnings pa kayong gustong matutunan. Very positive lang at open sa maraming bagay. Ang aangat sa inyong mga puso at isipan ngayong linggo, Pisces. Na ang ganda naman. Okay. Uy, may ilang nagko-comment. Si Miss Joneline Religiosa. Hello po, salamat sa inyong pagpasok sa ating live. Okay, pero sabi ko nga, higit kayong magiging bukas sa maraming bagay kasi nga futuristic yung mindset nyo this week. May ilang future plans na pwedeng umangat. At higit kayong magiging totoo na parang malaya lang kayo sa inyong pakiramdam. Hindi kayo makikinig, wala kayong pakialam, pero hindi nyo masyado nang papakiramdaman pa. Kasi as a Pisces, hindi nyo pa man yan ma-realize, ay very emotional and sensitive sign kayo. Very empathetic, compassionate, ramdam na ramdam niyo ang isang tao. Pero this week, kahit ngayong linggo, maaring umangat yung kalayaan, yung kagustuhan na gawin lang at gampanan, yung alam niyong para sa'yo, para sa inyo. Ano man ang sabihin ng ibang tao, wala na kayong pake doon. Okay? Patungo kayo sa inyong pangarap. Meron kayong isa-celebrate this week. Personal celebration, again, when it comes to love, or partnership in business, or pagdating sa inyong buhay, karera, trabaho, maging ano pa man yan. So, i-claim na natin yan ngayong linggo para sa inyo, Pisces.